Midnight Man. Magandang araw, Sir Mac. Itago mo na lang po ako sa pangalang Rod. Gusto ko lang ibahagi sa iyo yung kwento ko tungkol sa tita ko na itago natin sa pangalang Rosa. Kasama namin sa bahay si Tita Rosa noon. Hindi siya nakabuko dahil na rin sa kagustuhan ng mama ko na makatulong sa kapatid niya. Sabi ni Mama, mas mabuti na yung kasama namin si Tita Rosa para daw hindi na mangupahan at magbayad ng renta. At para makapag-ipon naman daw ito para sa kinabukasan niya. Wala rin naman itong ibang kasama sa buhay. Kaya mas maganda na raw yung may pamilya siyang kasama. Nasa 25 na si Tita Rosa nun. Sales lady siya sa isang tindahan ng mga bag at sapatos sa mall. Mabait sa amin si Tita Rosa. Totoo yun. Maalaga siya sa amin. Lalo na sa mga nakababatang kapatid ko. Pero may isang ugali siya na palagi niyang ikinakapahamak. Masyado siyang tsismosa. Yung tipong hindi lang basta nakikinig sa tsismis, kundi siya mismo ang pinagmumula ng kwento. Kahit wala siyang alam sa buong pangyayari, kung anong maisip o mapulot niyang impormasyon, kaya niyang paikutin at palakihin. Sa sobrang kasabikan niya sa tsismis, wala na siyang pake kung sino man ang masagasaan niya. Kapag wala siyang pasok sa trabaho, siguradong nasa labas siya. Nasa kanto o nasa tindahan, nakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay. Alam ng lahat sa lugar namin na palakaibigan si Tita Rosa. Sa totoo lang, hindi siya mahirap pakisamahan. Madali niyang makuha ang loob ng mga tao dahil sa pagiging kwela niya. Kaya nga lang, doon din siya nadidisgrasya. Sir Mac, minsan, napabarangay na siya dahil sa maling kwento na siya mismo ang gumawa. Napag-initan siya ng asawa ng isang kapitbahay dahil pinakalat daw niya na may babae yung lalaki. Umabot pa sa barangay yung gulo. Umiyak si Tita Rosa. Nagsorry siya. Pinatawad naman siya at napag-ayos din naman sila ni Kapitan. Pero sa totoo lang, hindi nagbago si Tita. Bumalik din siya sa dati niyang gawi. Parang hindi niya matigil yung dila niya sa paghabi ng kwento. Kahit walang kasiguraduhan kung totoo ba o hindi. Hanggang sa dumating yung araw na huling chismis niya na pala yun. May bagong paksa si Tita Rosa nun. Si Jenny. Taga sa amin lang din. Mas bata sa kanya. Nasa college si Jenny. Tahimik, mahiyain at halos hindi mo maririnig ang boses kapag nagsalita. Wala akong alam tungkol sa taong yon. Kumbaga tahimik lang din yung pamilya nila. Madalas ko pa siyang makita na naglalakad papunta sa eskwelahan. Bit-bit yung mga libro niya. Simple lang siya pero maayos manamit. May mga chismis akong naririnig sa labas. Pero sa totoo lang, hindi ko na pinapansin. Kasi sanay na ako na may nadadamay sa bibig ng tita ko. Malamang sa kanya din galing yon. Ang chismis na pinakalat ni Tita Rosa, nabuntis na raw si Jenny. Kaso sa hindi niya nobyo. Kung sinong Poncio Pilato lang daw ang nakabuntis dito. Tapos pinalaglag. Grabe si tita. Hindi ko alam kung saan niya napulot yon. May dinagdag pa siya sa kwento. Nakesyo nakikita raw niya si Jenny na nakikipagkita sa iba't ibang lalaki. Nakesyo pokpok daw si Jenny. Tatahi-tahimik pero nasa loob daw ang kulo at kung ano-ano pa. One time nga may sumundo raw ditong kotse tapos kinabukasan, lalaking nakamotor naman. Nung umpisa bulong-bulungan lang yung chismis. Pero habang tumatagal, parang apoy na kumalat sa buong lugar namin. Lahat ng daan, bawat kanto,
Si Jenny ang pinag-uusapan. Ang masama pa, umabot sa kabilang barangay yung bulong-bulungan. May pwesto pa naman yung mga magulang ni Jenny doon. May meat shop kasi sila, Sir Mac. Tapos isang araw, umugong ang balita na patay na si Jenny. Nagbigti daw sa kwarto niya. Hindi ako makapaniwala nun. Nakakagulat. Pero totoo nga. May isa sa mga kaibigan ng mama ko ang nagkwento na nakita daw yung mukha ni Jenny. Dilat na dilat ng ibaba mula sa pagkakabigti. May note pa nga raw itong iniwan. Nakalagay daw doon kung gaano kabigat yung dinadala niya sa araw-araw. Na hindi niya daw alam kung bakit ganoon kabilis lumaki yung kwento tungkol sa kanya. Na hindi naman daw totoo yung lahat ng sinasabi ng mga tao. Tapos wala raw siyang magawa para linisin ang pangalan niya. Tahimik na nga raw siyang tao, siya pa yung nachismis. Sana raw masaya yung mga taong gumawa ng kwento tungkol sa kanya. Sir Mac, isa lang ang itinuro ng mga magulang ni Jenny. Si tita. Serious emotional distress ang ikinaso kay tita. At nagbayad ng malaking danyos perwisyo si mama sa mga magulang ni Jenny. Hindi ko alam kung paano ko titingnan yung tita ko nung mga panahon na yon. Maging siya ay walang mukhang maiharap sa amin at sa mga tao. Umiyak siya ng umiyak. Guilty sa nangyari. Umabot sa puntong ikinulong niya yung sarili niya sa kwarto. Ilang linggong hindi ito lumalabas. Kahit anong pilit nila mama. Pero hindi pa doon natapos yung lahat. Makalipas ang ilang linggo mula nang ilibing si Jenny. Napansin namin na iba na si Tita Rosa. Nang sa wakas ay lumabas na siya ng kwarto. Para bang may kakaiba na sa kanya. Hindi na siya yung palakwento at maingay. Laging tulala. Tapos maya-maya magiging balisa. Parang laging may kinatatakutan. Tapos nagsimula yung bigla na lang siyang napapasigaw sa gabi. Sinasabi niyang may nakatingin daw sa kanya. Yung mga mata daw ni Jenny. Yun daw ang lagi niyang nakikita. Puti lang daw ang mata. Walang itim. Tapos nakatitig sa kanya. May mga araw na bigla na lang siyang tatakbo palabas ng kwarto niya. Nagsisisigaw na andon daw si Jenny sa sulok. Nakaupo at nakangiti sa kanya. Minsan naabutan ko siya sa may labas ng bahay. Nakatayo sa may puno ng sampalok. Walang saplot sa katawan, Sir Mac. Tapos bulong ng bulong na wag daw siyang dalhin. Nataranta na kami nun. Mama ko mismo ang nagdesisyon na dalhin siya sa albularyo. Pero kahit saan namin siya dalhin, wala na siyang ibang sinasabi kundi si Jenny raw ay laging nakasunod. Sabi ng albularyo, mabigat daw yung kaluluwa ng bata. Masakit daw yung pagkamatay kaya hindi matahimik. Isa pa, gusto raw makagante kay tita. Hindi na namin alam kung anong gagawin. Kahit anong dasal at ritual ang ginawa. Hindi na bumalik sa dati si Tita Rosa. Para na siyang nababaliw. Wala na sa hulog. Yung dating masayahin, palatawa at tsismosa naming tiyahin, naging ibang tao. Simula noon hindi na siya nakabalik sa trabaho. Hindi na rin siya lumalabas ng bahay. Laging nakakulong. Laging tulala. Hindi na siya kailanman bumalik sa pagiging normal. Hanggang sa hindi na kinaya ng katawan niya. Kaya hanggang ngayon, hindi ko makalimutan yung nangyari kay tita. Ang chismis kung minsan, parang isang maliit na apoy. Na kapag pinaglaruan mo akala mo wala lang. Pero pag nagkamali ka, kakalat, lalaki
at may buhay na madadamay. Yun lamang po, Sir Mac. Maraming salamat po. Sir Mac, pagbati po. Ako po si Lane. High school pa lang ako nung mangyari ito. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin malimutan ang nangyari sa mama ko. Isang pangyayaring nagpatunay sa amin na hindi biro ang chismis. Lalo kung hindi mo kilala ang taong chinichismis mo. PTA meeting noon sa eskwelahan namin. Siyempre puro magulang ang naroon. Kabilang na ang mama ko. Pagkatapos ng meeting, gaya ng nakagawian, nakipagkwentuhan siya sa kapwa mga magulang. Doon na pag-usapan ng nanay ng kaklase kong si Sheila. Taga kabilang barangay lang sila. Kaya siguro nasagap ng mama ko ang chismis. Tapos yun nga, ikinuwento sa ibang mga nanay doon. Ang sabi niya dati raw sumasama sa ibang lalaki ang mama ni Sheila habang nasa ibang bansa ang tatay nito. May nagsabi raw na nakita itong may kasamang ibang lalaki. Pumapasok sa mga hotel at kung ano-ano pang kwento na wala namang malinaw na ebidensya. Ang malupit pa ron, hindi lang niya ito basta na ikwento. Pinanindigan pa niyang totoo. Kahit wala siyang pruweba. Hindi nagtagal, Sir Mac. Kumalat ang chismis. Nakarating ito sa pamilya ni Sheila. May kasabihan nga tayo. May tenga ang lupa, may pakpak ang balita. Kaya isang araw, napansin kong hindi na lang ako pinapansin ni Sheila sa eskwelahan. Hindi rin siya tumitingin sa akin tuwing magtatagpo kami sa daan. Wala akong ideya kung may kinalaman ng chismis ng mama ko doon. Isang araw nagsimulang mangyari ang hindi inaasahan. Una, nagkasingawang dila ng mama ko. Maliit lang. Pero lumalaki ito araw-araw. Tapos nadadagdagan pa yon, Sir Mac. Kada araw na lilipas, mas lumalala. Parang kumakalat. Lahat ng gamot na kayang bilhin ng papa ko sinubukan na namin. Nagmumog siya ng tubig na may asin. Nag-mouthwash. Uminom ng gamot para sa sugat. Pero wala talagang umiepekto. Hindi na siya makakain ng maayos. Kahit tubig hirap na siyang lunukin. Tuwing magmumumog nga siya, halos hindi niya kayanin ng sakit. Dumating sa puntong hindi na talaga siya makapagsalita, Sir Mac. Ni isang salita hindi niya mabigkas ng maayos. Napagtanto namin na hindi na ito normal. Pero wala rin kaming magawa. Wala kaming pera para ipatingin siya sa doktor. Hindi naman namin inisip agad na may kinalaman ito sa kung anumang engkanto o sumpa. Akala namin simpleng sakit lang na nahahanapan ng lunas. Pero sa tuwing tinitingnan ko ang dila ng mama ko, kung paano ito parang nilamon ng mga sugat. Parang may bumubulong sa akin na may ibang dahilan ito. Isang araw dumating sa bahay namin ang tiyahin ni Papa, si Lola Lourdes. Hindi namin siya madalas makita dahil sa malayong probinsya siya nakatira. Pero sabi ni Papa, siya mismo ang kumonta kay Lola Lourdes para paluwasin ito. Maalam sa panggagamot si Lola. Pero hindi siya ganun kagaling sa mga kulam o mahika. Ang sabi niya, pangkaraniwang gamutan lang ang kaya niya. Gaya ng panghihilot, mga nabate o naengkanto. Pero kulam, hindi raw siya sigurado kung kaya niya pa. Isa pa, matanda na siya. May dinaramdam na rin siya sa katawan. Hindi niya kayang labanan ng malalakas na pamarusa kung sakali.
Pero may isang bagay daw siyang maaaring gawin. Ang alamin kung sino ang gumawa nun kay Mama. Walang inaksayang oras si Lola Lourdes. May ginawa siyang ritual gamit ang langis, kandila at hindi ko na alam yung iba. Matapos ang ilang minuto, tumingin siya sa mama ko, tapos kay Papa at sa akin. Sabi niya alam na raw niya kung sino. Nanay daw ng kaklase ko at sasadyain daw namin ito sa bahay nila. Kailangan daw humingi ng tawad ang mama ko. Hindi dahil gusto niyang yon ang gawin, kundi dahil yun lang ang paraan para tanggalin ang sumpa. Agad kaming nagpunta sa bahay ni Sheila, Sir Mac. Pagdating namin doon, hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Lola Lourdes. Kinausap niya ang mama ni Sheila. Nung una todo tanggi pa ito. Pero nang sabihin ni Lola na nasilip na niya kung sino ang gumawa nun kay mama at nagpakilalang manggagamot siya, nawala ang pagtataray nito. Tumingin ito ng matagal kay mama at sa huli umamin siya. Ang sabi niya galit siya sa mama ko dahil sa chismis na ipinakalat nito. Ang dami raw niyang tiniis na panlalait mula sa mga tao sa barangay nila. Kahit saan siya magpunta. Pinagtitinginan daw siya. Tapos hindi niya mapagtanggol ang sarili niya. Wala daw siyang ibang magawa kundi ang gumante sa paraang alam niya. Hindi raw siya marunong manakit ng pisikal. Pero marunong siya sa ibang paraan. Kaya niya raw gawing impyerno ang buhay ng sino mang manghuhusga sa kanya. At yun nga ang ginawa niya kay mama. Nung nalaman niya na si mama ang nagpakalat ng maling kwento. Walang nagawa si mama kundi humingi ng tawad. Hindi niya magawa sa salita, kaya isinulat niya yon sa maliit na papel. Nakasulat doon ang kanyang paghingi ng paumanhin at pangakong hindi na uulitin ang ginawa. Tumingin ang mama ni Sheila kay Lola Lourdes at sabi niya babawiin niya ang binitawang sumpa. Nagsorry din ito sa mama ko. Madilim na nang umuwi kami. Walang nagsasalita sa loob ng tricycle na inarkila namin. Pero ang bigat ng pakiramdam nun. Parang lahat kami hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Hindi kami makapaniwala na nakulam si mama. Kinabukasan, nagsimulang mabawasan ang sakit sa dila ng mama ko. Unti-unti parang natutuyo yung mga singaw. Hindi agad-agad, pero araw-araw. Parang bumabalik sa dati ang dila niya. Makalipas ang isang linggo, nakakapagsalita na ulit siya. Kahit papano, nakakahigop na rin siya ng lugaw at iba pang malalambot na pagkain. Hanggang sa dumating ang araw na tuluyan ng gumaling ang dila ni mama. Sir Ma, kapansin-pansin na hindi na bumalik sa dating gawain ng mama ko. Hindi na siya nakikisali sa mga tsismisan. Tahimik na lang siya sa bahay. Mas madalas na siyang abala sa ibang bagay. At hindi na siya basta nakikialam sa buhay ng iba. Nagbago na si mama. Sir Mac, magandang araw po. Tawagin mo na lang akong Nate. Gusto ko lang ibahagi yung kwento tungkol sa kapitbahay namin dati na itago natin sa pangalang Aling Baby. Hindi ko na mabilang kung ilang tao na ang napahamak dahil sa bibig ng babaeng yon. Sa lugar namin, kilala si Aling Baby bilang reyna ng mga tsismosa. Palibhasa kasi may kaya sa buhay. Sima ng asawa niya. Kaya kung umasta kala mo kung sinong malinis at mataas.
Hindi lang basta chismosa si Aling Baby. Palamura at mapangmata pa. Lahat ng hindi niya ka-level sa buhay, pinandidirihan niya. Kahit sino, kahit anong marinig niya dadagdagan at palalabasin niyang masama. Ganon siya kawalang preno sa bibig. Isa sa madalas niyang binibiktima noon ay si Ate Diday. Kapitbahay din namin. Mahirap lang ang pamilya nila Ate Diday. Palipat-lipat sa mga racket yung asawa niya, tapos may mga anak pa siyang maliliit. Tahimik lang na tao si Ate Diday. Hindi pala sausaw at madalas nasa loob lang ng bahay. Pero kahit nga ganon, mas madalas na siya ang pagdiskitahan ni Aling Baby. Kung ano-ano ang kwentong pinapakalat niya kay Ate Diday. Na meron daw sakit sa matres, tinataguan daw ang mga utang, at minsan na raw itong naging kabit ng isang kagawad noon. Dahil gano'n ang ugali niya, parang namana na rin ng mga anak niya yon. Lahat mayayabang at bully. Pwera lang doon sa bunso nilang nakakalaro ko paminsan-minsan. Hindi pa roon natatapos ang kahayupan ni Aling Baby. Kapag nakikita niyang dumadaan si Ate Diday, parang iba yung tingin niya. Kala mo laging nandidire. Umabot pa sa point na kahit sa harap mismo ni Ate Diday, kung ano-anong masasakit na salita ang binabato niya. Minsan nga narinig ko pa sabi niya, "Hoy Diday, hindi mo ba alam na hindi ka bagay dito? Ang baho ng lahi niyo." Napatingin lang noon si Ate Diday. Kita ko sa mukha niya yung sakit. Pero hindi siya nagsalita. Hanggang dumating yung araw na nagdesisyon si Ate Diday na umalis na lang sa lugar namin. Hindi niya na raw kaya yung kahihiyang dinaranas niya. Close sila ni Mama. At minsan tinutulungan ito ni Mama, lalo kapag wala silang pang-ulam. Sabi ng mama ko, nagpaalam daw sa kanya si Ate Diday na uuwi na lang sila sa probinsya nila. Pero bago yon, isang gabi, hinarap niya si Aling Baby. Nasa labas pa kami ng mga kalaro ko noon kahit gabi na. Dumaan si Ate Diday. Pero hindi para umiwas. Dumiretso siya kay Aling Baby na nakatambay sa harap ng bahay nila at idinidisplay yung bagong model na cellphone niya. Kitang-kita ko yon, Sir Mac. Tiningnan ni Ate Diday si Aling Baby ng mata sa mata. Tapos biglang nagsalita si Aling Baby ng malakas. Ano raw ang kailangan nito sa kanya? Mangungutang daw ba siya? Kasi wala raw siyang mapapala. Saka wala naman umano silang pambayad kung sakali. Pero hindi na nagpatinag si Ate Diday noon, Sir Mac. Diretsahan niyang sinabi na, "Wala akong ibang kailangan sa'yo. Gusto ko lang malaman mong lahat ng ginawa mo sa akin, mararamdaman mo rin. Ipinapangako ko mararanasan mong mawalan. Mararanasan mo rin yung pakiramdam na nasa baba." Biglang natahimik ang paligid. Para bang may dumaan na kung anong malamig na hangin sa buong kalsada. Pero tumawa lang si Aling Baby nun. Akala niya siguro biro lang yung narinig niya. Pero ilang araw lang mula nang umalis sina Ate Diday sa lugar namin. Doon na nagsimula yung sunod-sunod na kamalasan sa buhay ni Aling Baby. Una, nalaman naming nawala ng kontrata sa barko yung asawa niya. Napauwi tapos walang pera. Hindi nagtagal na balitaan din namin na nalulong daw sa sugal yung asawa at halos maubos ang naipon. Unti-unti, nawala yung mga mamahaling gamit ni Aling Baby. Yung flat screen na TV nila, yung motor, pati yung sasakyan nila na laging nakaparada sa harap. Parang nalimas lahat yon sa loob lang ng ilang buwan. Makalipas ulit ang ilang buwan, nagulat kami nang makitang naglalako ng kakanin sa kanto si Aling Baby. Hindi ko akalaing mangyayari yon. Yung dating reyna-reynahan sa amin.
Yung babae na akala mo hindi kailanman yuyuko. Ngayon halos mamalimos na sa mga taong dati niyang minamaliit. Pati nga kay mama may utang siya. Minsan nga Sir Mac, nakita ko siyang naglalako sa ibang barangay. Nakayuko at akala mo may pinagtataguan. Nahihiya siguro na may makakilala sa kanya. Wala nang natirang yabang sa katawan niya. Natanggal ang angas niya. Sa isip-isip ko noon, natupad yung sumpa ni Ate Diday. Naramdaman din ni Aling Baby kung gaano kahirap yung pinagdadaanan ng taong pinahiya at inalipusta niya. Ano kaya ang mararamdaman ni Ate Diday kapag nalaman niya yung kinahinatnan ng buhay ni Aling Baby? Sir Mac, makalipas ang mahigit 1 taon, yung pamilya naman ni Aling Baby ang umalis sa lugar namin. Balita ko sa Daet na sila nakatira ngayon. At balita namin, nagbebenta na lang daw ng buko yung mister niya.